Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kumuyo mang kamao na Jasmine. Napakagaling nitong magpanggap na wala itong alam. Naglabas ng pera si Serena sa wallet na dala. Di ako dito nagpunta para makipag-away, Jasmine. Gusto ko lang naman tong ihatid ang sabi ni Kuya Lance, asawa ka pa rin niya. Kaya kailangan niyang bigyan ka kahit maliit na halaga. Tiningnan lang ni Jasmine ang perang inabot ni Serena sa kanya. Huwag mo sana masamain ang pagbigay sa'yo ni Kuya. Alam naman niya na hindi mo kailangan ng pera dahil napakayaman mo na. Tinabig ni Jasmine ang kamay nito, dahilan para kumalat ang pera. Tinatanong kita kung bakit ginagawa mo to. Bakit umaarte ka sa harap ng asawa ko na wala kang alam sa ginawa ko? Bakit pinagbumukha mong pati ikaw na bilog ko? Sumagot ka, Serena. Nanginginig ang kamay ni Jasmine sa panggigigil dito. Gusto niyang paliparin ang kamay sa mukha nito. Tumingin si Serena sa nagkalat na pera. Unti-unti, nabura ang ngiti sa labi nito. Nabigla si Jasmine nang lumuhod ito at nagsimulang umiyak habang dinadambot ang perang nagkalat sa paligid. Animo, kawawang inapi at kinawawa. What are you doing here, Serena? Tumayo ka dyan. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Lance sa paligid. Nagulat si Jasmine na makita ang asawa, maliban kay Serena, na lalang lumakas ang pag-iyak. Hinatak ni Lance patayo ang kapatid. Na makita nito ang nagkalat na pera sa paligid, nagagalawan ang panga nito sa galit. I told you not to come here, Serena, pero ang tigas ng ulo mo. Mabuti na lang sumunod agad ako kagaya ng bilin mo. Masama ang tinging pinuko nito sa asawa. Puno ito ng pagkasuklam at panguuyam. Hindi ka talaga makatao, Jasmine. Hinila ni Lance palabas ng restroom ang kapatid. Naiwan si Jasmine na nakatingin sa mga perang nagkalat sa paligid. Nasa kanyang mukha ang pagtatanong at pagtataka. Pinasunod. Alam ni Serena ang susunod ang kanyang asawa? Kaya ba ito biglang lumuhod at tinampot ng mga pera nagkalat? O maarte itong inaapit inosente sa harapan ng asawa niya? Pinapaniwala na ito na wala itong alam at nabilog niya. Pero sino nga bang nabilog sa kanilang dalawa? Hindi ito maaari. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Jasmine habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. May hinala na unti-unting nabuo sa kanyang isip. Jasmine, are you sure na hindi ka na namin kailangan ihatid? Tanong ni Marie. Nasa mukha nito at ni Lisa at Kendra ang pag-aalala para sa kanilang kaibigan. Umiling si Jasmine. Hindi na, guys. Congratulations nga pala sa upcoming wedding mo, Kendra. Finally, you found your true love. Gustong isagot ni Kendra na ikaw din naman. Subalit sa kanilang nasaksihan kanina, alam ng babae na magiging insulto yon sa kaibigan niya. Lumapit ang tatlo kay Jasmine at magkakasunod na tinapikto sa bandang taas ng dibdib. Gawain nila to ng college pa lamang sila. Ibig sabihin nito sa kanila, good luck. Cheer up, Jasmine. Palagi mong tatandaan, nandito lang kami. Handang makinig at maghintay sa kwento mo kapag handa ka na. Just like the old days. Kung gaano mo ko mahal si Lance. O siya, aalis na kami. Kumaway pa si Lisa bago umalis, kasama sina Kendra at Marie. Just like the old days. Napangiti si Jasmine ng mapait. Noon, nagagawa niyang umiti na malaki at ipagmalaki sa lahat kung gaano niya kamahal si Lance. Ang lalaking perpekto sa lahat ng bagay. Matangkad, nasa 60 ang taas, moreno, matipuno ang katawan, singkit ang kulay itim ng mga mata. Wala siyang ginawa kundi pangarapin ito at ilagay sa pinakaunang listahan na gusto niyang makuha. Pero ngayon nakuha niya na to at napakasalan. Bakit hindi siya masaya? Bakit hindi siya masaya? Pinara ni Jasmine ang sinasakang taxi. Tumingin siya sa tapat ng simbahan kung saan sila ikinasal ni Lance. Tinagurian ang kasal na wedding of the year dahil napaka-ingrande nito. Tandang-tanda niya kung ilang hakbang ang nilakas niya upang patungo sa harapan ng altar kung saan naghihintay sa kanya si Lance. Tandang-tanda niya kung anong musikang kinakanta at sinasabayan ng kanilang katawan habang sila'y sumasayaw. Hindi niya rin malilimutan ang first kiss niyang pinagsaluhan nila sa loob ng simbahang to. Lahat ng detalye napakalinaw sa kanyang alaala na gabi-gabi niyang binabalikan para madagdagan ang lakas niyang lumaban at maging matapang. Tumingin si Jasmine sa langit. Di niya maiwasan na magtanong sa itaas. Normal ba ang magmahal ng ganito? Ang magmahal ng sobra kahit na wala nang matira para sa sarili mo? Umuwi siya na magaan ang dibdib pagkalipas ng 4 na oras. Lahat na magandang alaala ng araw ng kanilang kasal, sinalo lahat ng masamang nangyari nitong araw.
Pagkarating sa villa, naabutan niyang hindi mapakali ang mga kasambahay. Lahat ay abala at may kani-kaniyang ginagawa. Kumunot ang noo ni Jasmine na makitang pinapalitan ng mga to ang kortina. Lahat kulay berde, inalis ang kulay pula. Sandali, bakit pinapalitan yung mga kortina, Manang? Hindi ako nag-utos sa inyong palitan ng mga yan. Tumigil ang mga to sa ginagawa at magalang na yumukhod sa harapan ng amo. Naku ma'am, pasensya na ho. Ito kasi ang bili ni Ma'am Sarina eh. Akala namin ayos lang sa inyo. Sa katunayan, hindi lang tong utos niya sa amin, ma'am. Inutusan niya rin kaming paltan at itapon lahat ng kulay pula na aming makikita. Di na hinintay ni Jasmine na matapos ang matanda sa pagsasalita. Agad siyang umalis upang puntahan ang kapatid ng asawa niya. Bumukas na malakas ang pinto. Galit na pumasok si Jasmine sa kwartong tinutuloyan ni Sarina. Sino ka para mag-utos na palitan ng mga kagamitan at baguhin ang ibang ayos ng buong bahay? Binaba ni Sarina ang hawak at maingat na nilapag sa ibabaw ng kama. Nang dumako ang mata ni Jasmine sa ibabaw ng kama, napansin niya ang mga dress na naroon. High heels, maging ginagamit sa mukha ng mga cosmetics, lahat kapareho ng sa kanya. Isa ba tong coincidence? Bakit ba lahat na lang ng bagay pinupuna mo, Jasmine? Hindi ba pwedeng magdesisyon ako para sa kuya ko? Baka nakakalimutan mo, hindi lang ikaw ang pwedeng magdesisyon. At baka nakakalimot ka rin na hindi ikaw ang asawa sa ating dalawa. At lalong-lalo na hindi ikaw si Lance. Kapatid ka lang niya kaya wala kang karapatang mangialam at manghimasok sa buhay namin dalawa. Jasmine, nagagalit ka ba dahil mas gusto akong kasama ni Kuya Lance sa'yo? Ngumiti si Sarina. Subalit hindi si Jasmine manloloko ng mga ngiti ito. Mga bata pa lang sila, kilala niya na ang ugali ng babaeng to. Kasalanan mo naman kung bakit ganitong buhay mo ngayon, Jasmine. Huwag kang magalit sa ibang tao o manisi ng iba dahil ginusto mo to. Ikaw ang pumili nito. Akbang sasampalin to ni Jasmine nang makarinig ng malakas na katok sa pinto. Pumasok si Lance. Na makita nito si Jasmine, sumenyas itong sumunod ng asawa. Nang makarating sila ng study room, umupo ito sa kanyang swivel chair. Mag-usap tayo. Ani Lance. Di sumagot si Jasmine. Hanggang ngayon, sumusulak pa rin ang dugo niya kay Sarina. Simula ngayon, gusto kong bigyan ng karapatan si Sarina sa loob ng pamamahay na to. Hindi siya ibang tao sa akin dahil kapatid ko siya. Gusto kong igalang mo rin ang kagustuhan niya dito. Malakas na ibinagsak na Jasmine ang kamao sa ibabaw na mesa ng kanyang asawa. Karapatan? Are you out of your mind? Lance, she's just your sister. Bakit ako magbibigay ng karapatan sa ibang tao sa loob ng pamamahay ko? Pamamahay nating dalawa, Jasmine. Putol ni Lance sa kanya. Huwag mong sabihin na kapatid lang si Sarina sa akin, Jasmine. Alam mo kung gaano sila kahalaga ni Mommy para sa akin, kaya't ayusin mo ang pananalita mo kapag binabanggit mo siya. Alam ni Jasmine na hindi niya to dapat itanong dahil alam niya ang sagot. Subalit, kusa na itong nanula sa kanyang labi. Mas mahalaga sa akin na asawa mo? Sumandal si Lance sa kinaupuan at tinignan si Jasmine na parang nakakatawa. Tumalikod si Jasmine. Nagsisimula ng manlabo ang kanyang paningin sa nagbabadyang luha. Alam mo na dapat ang sagot sa bagay niyan, Jasmine. Noon pang mga bata tayo, nilinaw ko na sa'yo. Hindi ko kayang suklian ang pag-ibig mo. Hindi kita kayang mahalin dahil kapatid lamang ang turing ko sa'yo. Pero nung ginawa mo, hindi ako pumapayag, Lance. Ako at ikaw lamang ang may pwedeng magdesisyon sa bahay na to dahil tayong mag-asawa dito. Hindi ako papayag na may ibang taong manghihimasok o mangingialam dito. Kahit kapatid mo pa siya. Nagmamadaling lumabas si Jasmine sa study room at tumuloy sa kwarto nila. Nang maisara niya to, agad nang kumawala ang luha sa mga mata niya. Alam mo na dapat ang sagot sa bagay na yan. Oo, alam niya. Pero umaasa pa rin siya ang puso niya na sasagot ng oo kahit konti lang dahil asawa pa rin siya nito. Madamot ba siya pagdating kay Lance? No, hindi siya ganon. May hinala lang sa Jasmine na sakuna ang dala ni Sarina sa kanila. Kinagabihan, nagtataka siya dahil hindi umakit si Manang para tawagin siya sa oras ng pagkain. Narito man sa bahay o wala si Lance, sanay siya na tinatawag siya na matanda. Subalit ngayon 9:00 na wala pa rin to. Dahil nagugutom na siya, bumaba siya. Kumunot ang noo na makitang nagliligpit ng ilang kasambahay ng mga pagkain nasa mesa. Lumapit ang matandang kasambahay sa amo na makita ito. Naku ma'am, mabutit maayos ng pakiramdam mo. Maupo ka. Magpapahanda akong pagkain para sa'yo. Kumusta ng lagay mo? Kumunot ang noo na Jasmine. Lagay?
Oo ma'am. Kanina kasi, paakyat na sana ako. Pero pinigilan ako ni Ma'am Sarina. Ang sabi niya sa akin, siya nang aakyat para tawagin ka ng handa ng pagkain. Naku ma'am, matagal-tagal ding naghintay si Sir Lance para hintayin kayong bumaba. Ang kaso sabi ni Ma'am Sarina, ayaw mo raw kumain dahil masama ang pakiramdam mo. Paakyat na nga sana si Sir Lance sa kwarto mo kaso lang, nag-atubili ang matanda kung itutuloy ang kwento. Ang sinabi niya kay Sir Lance, parang wala ka naman daw sakit, para naghihintay ka raw sa kanya sa itaas. Halos mamuti ang kamay ni Jasmine sa tindi ng kanyang pagkakataon. Galit na tumayo siya at pinuntahan si Sarina sa kwarto nito, pero napahinto siya na masalubong niya si Lance. Nang mapansin ang ekspresyon ng asawa, hinatak nito si Jasmine palayo sa kwarto. What's with that look? Huwag mong sabihin sa akin na may balak kang awayin si Sarina ngayon. Dumilim ang mukha ni Lance. Shit, Jasmine. Ikaw na tong hinatiran ng pagkain, ikaw pa tong galit. Bakit? Inasahan mo ba na ako maghahatid ng pagkain para sa'yo? Pinigilan ni Jasmine ang mapangawi nang unti-unting dumiin ang hawak ng asawa sa kanyang braso. Di ko maintindihan ang sinasabi mo, Lance. Shit with your lies. Sawang-sawa na ako sa ugali mo, Jasmine. Nasusuka na ako. Hinigit pa nitong lalo ang kanyang braso, madiin at napakasakit. Parang mababali na ang buto ni Jasmine. Sabihin mo nga sa akin, ano ang mararamdaman mo kapag sa'yo ko ginawa lahat ng ginagawa mo sa kapatid ko? Lance, linawin mo ang sinasabi mo para malaman ko kung anong kinagagalit mo. Pagak na natawa si Lance na makita ang pagiging kalmado ng kanyang asawa sa kabila ng ginawa. Sanay na sanay kang magsinungaling. Napakagaling mo dahil kahit ako'y napapaniwala mo ngayon. Halos bumaon na ang kuko nito sa braso ng asawa. Ito ang tatandaan mo, Jasmine. Hindi ako papayag na saktan mo ulit ang kapatid ko. Dahil oras na gawin mo yon, baka hindi ko mapigilan ang sarili kong saktan ka. Banta nito bago binitawan ang braso ni Jasmine. Hindi ko siya sinaktan. Napahinto si Lance sa paglalakad nang marinig si Jasmine. Siguro nga sinungaling ako, Lance. Pero hindi ako masamang tao at alam mo yan. Noon, Jasmine, masasabi kong hindi ka masamang tao at iba ka. Pero hindi na ngayong kilala na kita. Na magsinungaling ka nung araw na yon, pinatunayan mo rin na masamang tao ka. Simula nung araw na yon, binura mo ang lahat na magagandang tingin ko sa'yo. Akala ko ba hindi ka tulad ng ibang mayayaman na kayang gumamit ng kapangyarihan makuha lang ang gusto? Pero nagkamali ako dahil wala kang pinagkaiba sa kanila, Jasmine. Isa ka ring basura. Na makaalis ang asawa nang hihinang sumandal sa Jasmine sa pader na naroon. Halos magdugo ang kanyang labi sa diin ng kanyang pagkakakagat upang pigilan ang sariling umiyak. Umasa pa naman siya at nagdarasal na sana maaayos ang pagkasama nila. Pero lalo tong gumulo nang dumating si Sarina sa buhay nila. Tunog lamang ng utensils ang maririnig sa buong hapagkainan. Kanina lang naririnig ni Jasmine ang kwentuhan at tawanan ni Lance at Sarina, subalit nang dumating siya ay parang naging madilim ang lahat. Siya pa ang parang outsider sa kanilang tahanan. Pinahid niya ang gilid ng labi bago tumingin kay Lance. Sinabi mo na ba sa kanya na hindi ko siya binibigyan ng karapatan sa bahay na to, katulad ng sinabi ko sa iyo kagabi? Pinag-usapan na natin to, Jasmine, at hindi ako sumang-ayon sa gusto mo. May diing wika na Jasmine. Binalingan niya si Sarina. Kumunot ang noo niya na mapansin ang sugat nito sa noo. Ito ba ang dahilan kaya galit si Lance sa kanya kagabi? Saan mo nakuha ang sugat na yan? Tanong niya. Subalit imbes na sagutin siya, yumuko ito na parang natatakot. Sa kanya ba? I'm asking you, Sarina, saan mo nakuha ang sugat na yan? Gustong itago ni Jasmine ang emosyon, subalit nagsisimula na siyang magalit dahil sa inaakto ng babae sa harapan nilang mag-asawa. Nagpapakita ng takot ang paraan nito ng pagtungo ng ulo sa kanilang harapan. Gusto ba nitong palabasin na natatakot to sa kanya? Bakit hindi mo ako sagutin? Napakasimple lang ng tanong ko. Malakas na hinampas ni Lance ang kamay sa mesa na kinapitlag sa gulat ni Jasmine sa kanyang kinaupuan. Ang lakas ng loob mong tanungin kay Sarina ang bagay na yan sa harapan ko, kahit alam mong ikaw may gawa na sugatin sa kanya. Bakit, Jasmine? Sa palagay mo kaya mo siyang sindakin ng nilisik mong tingin kahit narito ako? Dala ng labis na emosyon. Marahas na tumayo sa upuan si Jasmine. Rinig sa buong lugar ang langit-ngit na tunog ng upuan niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako may gawa na sugatin sa kapatid mo? Kaya nga tinatanong ko siya mismo sa harapan mo para sabihin niyang totoo. You're asking her because you want to scare her.
Huwag mo akong gawing tanga, Jasmine. Alam ko na kung bakit mo to ginagawa. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Dahil kilala na kita. Lalong dumili ang ekspresyon ni Lance na makitang pagtanggi sa mukha ng asawa. Talagang wala tong balak aminin ang ginawa. Lalo tong naging masama ang paningin sa kanya. Lahat na lang ba ng sasabihin ng babaeng yan paniniwalaan mo? Hindi mo man lang ba ako tatanungin o hihinga ng paliwanag? Kilala mo ko, Lance. Hindi ako basta nananakit ng tao at alam mo ang bagay na yan? Natigilan si Lance. Saglit na natauhan. Nabag-angat ang tingin si Sarina. Nakita ni Jasmine ang pagkaalarma sa mukha nito. Nagsimula itong umiyak. Kuya Lance, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi sinasadya ni Jasmine na nangyari. Kaya huwag ka na magalit sa kanya. Kuya Lance? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Jasmine si Sarina. Kumayom ang kamaon ni Lance na makita ang sugat ni Sarina. Lalong dumilim ang mukha nito. Say sorry to my sister, Jasmine. Do the right thing and we're done. Gustong damputin ni Jasmine ang basong nasa harapan niya at ibato kay Sarina na hanggang ngayon umiiyak pa rin. Tama ang hinala niya. Sako na ang dala ng babaeng to sa kanilang pagsasama. Jasmine, may pagbabanta sa tinig at tingin na wika ni Lance sa asawang masama ang tingin kay Sarina. Bumuntong hininga si Jasmine. Bumilang siya ng 3. Nang dumilat peke siyang umiti sa harap ng asawa. Sorry Lance. Pero hindi ako tinuruan ng magulang ko na humingi ng tawad sa taong wala naman akong ginawang kasalanan. Halos mamuti ang kamaon ni Lance sa diin ng pagkakakayom nito. Sinusubukan ni Jasmine ang pasensya niya sa harapan mismo ng kapatid niya. Gusto ba nitong ipahiya siya at ipakita sa kapatid niya na wala siyang kontrol para mandohan to? Gusto ba nitong sabihin na wala pa rin tong pagbabago? Subalit na una nang nagsalita si Jasmine. Hindi mo ginalaw ang pagkain mo, Lance. Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ni Manang? Nabahira ng pag-aalala ang kaninang galit na boses ni Jasmine nang mapansing walang bawas ang pagkain nito. Sa loob ng 2 taon nilang pagkasama, hindi niya inasa sa kasambahay ang pagluluto ng pagkain ng asawa niya. Bilang isang doktor, health conscious ito. Kaya't dalaga pa lang siya, inaral niya ng lahat ng gusto at hindi gustong kainin nito. Nawalan siya ng gana magluto nang dumating si Sarina sa kanilang bahay. Naging dahilan ang lalaki na lalong paggulo sa pagkasama nila. Hindi siya lalong makatulog at gabi-gabing naguguluhan. Kuya Lance, gusto mo ba ipagluto kita? Malambing na tanong ni Sarina sa kapatid. Di mo kailangan magluto sa bahay na to, Sarina. Hindi ka kasambahay sa bahay na to. Maraming kasambahay na po pwedeng gumawa ng pagluluto pero si Jasmine, hindi siya kasambahay para ipagluto ka. Huwag mo namang tingnan na para isang kasambahay lamang ang tingin mo sa kanya, Kuya Lance. Maraming kasambahay para magluto. Hindi gustong isipin ni Jasmine na kasambahay ang tingin sa kanya ni Lance. Ngunit ang dating ng binitawang salita nito tila nang iinsulto sa kanya. Samantala, nang bumaling si Sarina sa kanya ay nakangiti. Alam ni Jasmine sa likod noon, naroon ang insulto. Mabuti pa umalis na siya, baka hindi siya makapagpigil na saktan ang mapagpanggap na kapatid ni Lance. Pinahid ni Lance ang gilid ng labi bago ito nagsalita. Hindi ko tiningnan o tinuring na isang kasambahay ang asawa ko, Sarina. Bilisan mong kumain kung gusto mong sumabay sa akin paalis. Napahinto si Jasmine sa paghakbang nang marinig ang sinabi ni Lance. Sa lahat ng mga sinabi nito, ang salitang asawa ko ang bukod tanging tumatak sa isipan niya. Pinakatitigan ni Lance ang pagkaing nasa harapan hanggang ngayon walang bawas. Sorry Lance, pero hindi ako tinuruan ng magulang ko na humingi ng tawad sa taong wala naman akong ginawang kasalanan. Hanggang ngayon nasa isip niya ang salitang binitawan ni Jasmine. Kumuyom ang kanyang kamao. Nang mapabaling siya sa peso ni Jasmine, madalim ang mukhang pinakatitigan niya ito. Subalit kumunot ang kanyang noo nang mapansin na nakatayo lamang to doon habang nakatingin sa kanya na may kakaibang kistap sa mga mata. Umiiyak ba ito? Tumayo si Lance para lapitan to, subalit tumawak si Sarina sa ulo. Kuya Lance, ang sakit ng ulo ko. Kumikirot ang sugat ko. Bumaling siya sa kapatid. Nang muli niyang ibalik ang tingin sa asawa, wala na to sa kinatatayuan. Mabuti pa huwag ka nang umalis ng bahay, Sarina. Magpahinga ka muna dito sa bahay. Aalis na ako. Kuya Lance, natatakot ako. Gustong sabihin ni Lance na hindi mo kailangan matakot dahil hindi ka sasaktan ng asawa ko. Subalit na makita niya ang sugat sa noon nito, napipilan siya. Di magawang isatinig ang nasa isip niya.
Tumayo si Lance. Kakausapin kong asawa ko, Sarina. Pagkatapos mong kumain, bumalik ka na sa kwarto mo. Pagkatapos sabihin yon, iniwan na nito si Sarina na ngayon nakasunod ang tingin kay Lance na wala nang ngiti sa labi. Pagpasok ni Jasmine sa kwarto, parang wala siya sa sarili na pumasok sa bathroom para maligo. Lahat ng inis kay Sarina at sama ng loob kay Lance parang bulang biglang nabura nang marinig ang sinabi nito kanina. Asawa ko. Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa pakiramdam. Ito ang kauna-unahang narinig niyo na sinabi ni Lance. Sa kabila ng galit ito sa kanya, asawa pa rin pala ang turing nito sa kanya. Mabilis siyang naligo dahil may plano siya ngayong araw. Ganoon na lamang ang pagsinghap ni Jasmine sa gulat nang paglabas niya ng banyo ay nadatnan niyang prenteng nakaupo si Lance sa gilid ng kama. Nang dumating si Jasmine, agad nang tumayo si Lance. Handa na siya na lapitan ng asawa, subalit natigilan na makita ang ayos nito. Tumalikod siya, binaling sa iba ang tingin. Humingi ka ng sorry kay Sarina, Jasmine. Kung ayaw mong gawin yun sa harapan ko, gawin mo kahit nawala ako. Ibabalik mo na naman ang bagay na yan, Lance. Sa tingin mo ba pinapairal ko lang ang pride ko? Humigpit ang pagkakahawak ni Jasmine sa tuwalyang nasa katawan. Iisa pa rin ang sagot ko tungkol sa bagay na yan. Lance, hindi ako hingi ng tawad sa kapatid mong sinungaling. Napasabunot sa buhok si Lance habang nakatalikod kay Jasmine. Tila mauubusan na to ng pasensya. Bakit ba ganun kahirap humingi ng tawad para sa iyo, Jasmine? Humarap to sa asawa at humawak ng madiin sa balikat nito. Bakit wala kang pakialam sa pagdurusa ng iba kahit nakasalanan mo pa? Alam ni Jasmine na ang ibig sabihin nito. Ang tinutukoy nito ay ang ginawa niya. Lance, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko kasi kung gagawin ko yon, saan ako kukuha ng lakas para maging matapang ng ganito? Dahil sa ginawa ko, nakuha kita at kung yun ang paraan para mapasakin ka, hindi ko yun pagsisisihan. Yumakap si Jasmine sa bewang ni Lance. Wala siyang pakialam kung magalit to sa kanya at itulak siya o saktan siya. Nadadala siya ng emosyon na marinig ang salitang sinabi nito kanina. Bakit di natin subukan, Lance? Kasal na tayong dalawa, wala nang magagawa. Kung magtatanim ka ng galit sa akin dahil mag-asawa na tayong dalawa, pag-aralan mo na lang akong mahalin, Lance. Maghihintay ako kahit kano katagal. Napaigik si Jasmine nang mas dumi ng hawak ng asawa sa balikat. Nalayo siya nito na napakadilim na ekspresyon sa mukha. Puno ng pagkasuklam at pait ang mga mata na tumingin sila sa asawa. Napakadaling sabihin niyan dahil hindi siya ginawa. Desperadang hinalikan to ni Jasmine sa labi. Tinulak to ni Lance subalit nakasabit ang dalawang braso nito sa kanyang leeg. Handa nang itulak ni Lance ng buong persang asawa. Ngunit nang dumakong kanyang mata sa napakakaputi at makinis na balikat nito, natuod siya sa kanyang kinatatayuan. Nangitim ito at namamaga. Natauhan sa Jasmine nang di maramdaman ang pagtugon at paggalaw ni Lance. Nilayo niya ang sarili at nang may mapait ng ngiti sa labi. Katulad noon walang talab ang yakap at halik niya. At bilang babaeng sinasabihan ng lahat na napakaganda, isa itong insulto sa kanya. Tinalikuran niya si Lance, kip-kip ang tuwalyang nasa kanyang katawan. Lumabas ka na, Lance? Mamaya na tayo mag-usap. Ako ba ang gumawa niyan sa'yo? Ang alin? Napasinghap si Jasmine nang walang kahirap-hirap siyang pinihit ni Lance paharap. Lance! Bumigat ang paghinga ng haplusin ng asawa ang balikat niya. Napamura si Lance na makita kung gaano to kaitim. Alam ito na siya ang may gawa ng pasa na to sa balikat ni Jasmine. Sa ting magagalit siya, hindi niya makontrol ang sarili. Kaya ba hindi na to mahilig magsuot ng off-shoulder dress ngayon? Binitawan ito ang asawa at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Naiwan si Jasmine na naguguluhan sa kinikilos nito. Niyakap niya ang sarili at yumuko. Umasa na naman siya na tamang nakita niyang pagsisisi at awa sa mukha nito. Pero mukhang umasa lang siya at nakita niyang gustong makita ng kanyang mga mata sa gwapo nitong mukha. Inawakan niya ang balikat na hanggang ngayon napakasakit. Minsan pa'y tinatanong niyang sarili, bato ba siya o talagang manhid? Di niya matukoy ang pagkakaiba ng sakit ng katawan at ng puso. Inalis na Jasmine ang tuwala sa katawan. Tinong ang walk-in closet niya ng hubad. Habang namimili ng isusuot, nakita niya sa lagay ng jewelry niya ang kwintas na niregalo sa kanya ni Lance na ika-18th birthday niya. Simula ng araw na yon, tinuring niya yung kayamanan niya. Sa takot na mawala o masira, itinago niya ito.
Parehong napasinghap sina Lance at Jasmine nang makaharap ang isa't isa. Napasinghap to dahil hubad ang kanyang asawa. Si Jasmine naman ay napapasinghap dahil ang akala niya hindi na to babalik pa. Natigil sa akmang pagtalikod si Lance na makita ang kwintas na hawak ng asawa. Agad naman tong tinago ni Jasmine sa kanyang likuran. Naalala niya noon, sinabi niya kay Lance na itinapon niya ang binigay nito dahil wala itong halaga at mura lang. Noong panahong yon, masama ang loob niya kay Lance dahil dito sumipot at sa pinag-usapan nilang lugar. Ang sinabi mo sa akin noon, tinapon mong kwintas niyan dahil wala itong halaga. Di katulad ng kanyang binigay sa'yo, iba? Napipilan si Jasmine at nahihiyang tinungo ang ulo. Mas kinakaya niya ang sinabi noon. Kesang makita nitong hubad ang kanyang katawan, it doesn't matter now, Lance. Nakita mong nasa akin pa to, ibig sabihin, nagsinungaling ako sa'yo noon. Bakit ang dali mong maniwala na kaya ko tong itapon? Nang dito nagsalita, nagpatuloy siya. Bakit lahat ng masamang bagay na pwedeng isipin sa akin? Hindi ka nagdadalawang isip na isipin hindi ako ganon. Hindi sumagot si Lance. Bet-bet ang isang bucket ng yelo at isang bimpo, nilapitan ito sa Jasmine. Dinampi nito ang malamig na bimpo na may yelo na nangingitim. Nabalikat ang asawa? I'm sorry for this. Malawak at malaki ang walk-in closet ni Jasmine. Subalit ng sandaling iyon, pakiramdam niya, napakasikip ng espasyo para sa kanilang dalawa. Sa bawat dampi ng bimpo. Sa kanyang balat, nagsisimulang manlabo ang palingan niya sa luha. Lance, bakit di mo ako magawang mahalin? Ganun ba ako kahirap mahalin? Hanggang ngayon ba siya pa rin ang mahal mo? Nang di sumagot si Lance, lalo nagunahan sa pagbalong ang luha ni Jasmine. Ang lahat ng kasaranang ginawa niya, 2 taon nang nakakaraan, ay naalala niya ng lahat. Ang dahilan kung bakit ito nakuha at naitali sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya kinasusuklaman at kinapopuotan ng lalaking mahal na mahal niya. Sino nga ba ang babaeng tinutukoy ni Jasmine na dahilan bakit di siya magawang mahalin ni Lance? Hanggang kailan ba ipagsiksikan ni Jasmine ang sarili sa asawang wala ni katiting na pakialam at pagmamahal sa kanya? At ano kaya ang nangyari sa nakaraan dahilan ng matinding galit ni Lance kay Jasmine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.